Sa loob ng kalahating taon, tuwing umaga, si Angelina Reyes ay nagdadala ng almusal sa isang matandang lalaking halos hindi niya kilala. Walang palya, dumarating siya tuwing alas 6:15 ng umaga na may dalang sandwich na may peanut butter, isang saging at mainit na kape sa termos. Palagi sa parehong hintuan ng bus, ang lugar kung saan natutulog ang lalaki. Si Angelina ay 22 taong gulang, black, at pinagsasabay ang dalawang trabaho para lang makabayad ng renta at manatiling afloat. Ang lalaki naman, 68 taong gulang puti, ay walang tirahan at madalas magkuwento ng mga kakaibang bagay na tila walang naniniwala. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Maagang umaga nang dumating ang 3 opisyal ng militar sa kanyang apartment. Naka-full uniform sila. Isa sa kanila, isang koronel, ay tumayo ng tuwid sa basag na hagdan sa harap ng kanyang pintuan. Nang buksan ni Angelina ang pinto, suot pa ang kanyang hospital scrubs matapos ang isang mahabang night shift, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Kalmadong nagsalita ang koronel, "Miss Reyes, narito kami upang pag-usapan si Rodrigo Mendoza." Si Rodrigo, oo, ang parehong lalaking nasa hintuan ng bus. Nanginginig ang kanyang boses nang itanong niya, "May nangyari po ba sa kanya?" Biglang naging seryoso ang mukha ng koronel. "Ma'am," sabi niya, "kailangan naming pag-usapan ang ginawa ninyo para sa kanya." Nagsimula ang lahat 6 na buwan na ang nakalipas nang una niya itong mapansin. Tuwing umaga, sumasakay si Angelina sa bus number 47 ng alas 6:30. Ang hintuan ay ilang block lang mula sa kanyang apartment, katabi ng isang saradong laundromat. Doon natutulog si Rodrigo, nakabaluktot sa isang patag na karton, balot ng kumot na lana, at ang lahat ng kanyang gamit ay nasa isang itim na trash bag. Karamihan sa mga tao ay nagmamadaling dumaan nang hindi man lang tumitingin sa kanya. May ilan pang ang tumatawid ng kalsada para lang maiwasan siya. Sa unang 2 linggo, ganon din ang ginawa ni Angelina. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na hindi niya kayang tumulong. Halos sapat lang ang kinikita niya para mabuhay. Ngunit isang malamig na umaga ng huling bahagi ng Marso, nagbaon siya ng sobrang sandwich, saka napagtantong hindi niya ito makakain. Ang kanyang shift sa hospital cafeteria ay hanggang alas 3 ng gabi at pagkatapos ay kailangan niyang magmadaling pumasok sa ikalawa niyang trabaho sa grocery store, kung saan nag-aayos siya ng mga paninda hanggang hating gabi. Masasayang lang ang sandwich sa locker niya. Pagdaan niya sa hintuan ng bus, gising na si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nakakagulat na malinaw, mas malinaw kaysa sa inaasahan niya. Tumingin ito sa kanya nang may tahimik na pagiging alerto, parang sanay na siyang hindi pansinin o sigawan. "Paumanhin," sabi ni Angelina, iniaabot ang sandwich na balot sa foil. "Napadami ang gawa ko. Gusto mo ba nito?" Tinitigan ni Rodrigo ang sandwich, saka tumingala sa kanyang mukha. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, "Mas kailangan mo siguro yan kaysa sa akin." Bahagyang ngumiti si Angelina. "Siguro, pero iniaalok ko pa rin." Inabot ni Rodrigo ang sandwich gamit ang 2 kamay. Hawak ito na para bang mahalagang bagay. "Salamat, miss." "Angelina," sabi niya. "Rodrigo," tango nito. "Rodrigo Mendoza." Halos tumalikod na siya at umalis. Halos bumalik sa dati niyang gawain ng pagwawalang bahala. Ngunit may kung anong bagay sa paraan ng kanyang pasasalamat, hindi desperado kundi may tahimik na dignidad na nagpahinto sa kanya. "Black ba ang kape mo o may asukal?" tanong niya. Nagtaas ng kilay si Rodrigo. "Ayos lang ang black." Kinabukasan, nagdala siya ng termos ng kape, isang saging. Kinabukasan ulit sandwich at mansanas. Sa pagtatapos ng unang linggo, naging bahagi na ito ng kanyang buhay, isang nakasanayan na hindi na niya kayang itigil. Araw-araw ng alas 6:15, naroon na si Rodrigo, gising at naghihintay. Nag-uusap sila ng 5 hanggang 10 minuto bago dumating ang kanyang bus.
Tinanong niya si Angelina tungkol sa kanyang pag-aaral. Nag-aaral siyang maging nurse, kumukuha ng mga klase sa gabi sa community college kapag kaya ng kanyang bayad. Siya naman ay nagtatanong kung kamusta ito at siya'y nagkukwento ng mga kakaibang bagay. Noong naglipad ako ng mga helicopter, panimula niya, nakatanaw sa malayo. Nagdadala kami ng mga senador sa mga lihim na lugar, mga lugar na hindi mo makikita sa kahit anong mapa. O kaya'y nagtrabaho ako para sa isa sa mga ahensyang may 3 letra. Hindi ko pwedeng sabihin kung alin, pero sasabihin ko ito, hindi sila nakakalimot ng muka. Inakala ni Angelina na nalilito lamang siya. Marahil ay malungkot o may pinagdadaanan sa isip. Baka ginagawa niya ang mga kwentong iyon para magkaroon ng saysay ang kanyang buhay matapos mawala ang lahat. Pero hindi niya kailanman kinwestiyon si Rodrigo. Nakinig lang siya. Hindi ganun kabait ang iba. Isang umaga ng Abril, may lalaking nakamamahaling suit na dumaan at sinadyang sipain ang kumot ni Rodrigo papunta sa kanal. Nasa kabilang kalsada si Angelina at tatawid na sana nang makita niya ito. "Hoy!" sigaw niya. "Anong problema mo?" Hindi man lang bumagal ang lalaki. Hinaharangan niya ang bangketa. Sigaw nito habang papalayo. "Lolo yan ng kung sino!" Sigaw pabalik ni Angelina. Nagpatuloy lang sa paglakad ang lalaki. Hindi nagsalita si Rodrigo. Tahimik lang niyang hinila ang kumot palayo sa maruming tubig sa gilid ng bangketa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, marahil sa lamig, marahil sa hiya. Tinulungan ni Angelina pigain ang basang kumot. Amoy amag at usok ng sasakyan niyon. "Hindi mo kailangang gawin yan," marahang sabi ni Rodrigo. "Kailangan," sagot niya. Matagal siyang tinitigan ni Rodrigo, pagkatapos ay bahagya at malungkot na ngumiti. "May apoy ka sa loob," sabi niya habang tinutupi ang basang kumot. "Magandang bagay yan, kakailanganin mo yan." Hindi alam ni Angelina ang ibig niyang sabihin. Hindi pa noon. Inabot lang niya ang kape niya gaya ng dati at naghintay ng bus. Pagsapit ng Mayo, ang lahat ay kasing natural na ng paghinga. Gumising ng 5:00, gumawa ng 2 sandwich, isa para kay Rodrigo, isa para sa sarili, magbaon ng saging, magbuhos ng kape, maglakad ng 3 block, umupo sandali kasama si Rodrigo, sumakay ng bus ng 6:30. Hindi niya naramdaman na gumagawa siya ng mabuting gawa. Hindi ito awa, ito ang nag-iisang bahagi ng kanyang buhay na tunay na may saysay. Nakatira si Angelina sa isang napakaliit na studio apartment sa ika-4 na palapag ng isang lumang gusaling halos gumuho, yung mukhang dapat nang gibain ilang taon na ang nakalipas. 300 square feet lang iyon, halos wala ng espasyo para gumalaw. Wala itong totoong kusina, isang hot plate lang kung saan dapat may kalan. Halos hindi rin gumagana ang banyo. Gumagana lang ang shower kapag sinisipa niya ng malakas ang mga tubo para umandar. $650 ang buwan ng renta at kahit gaano pa siya magsikap, palagi siyang nahuhuli sa bayad. Noong Marso, may natagpuan siyang abiso ng pagpapaalis na nakadikit sa kanyang pinto. Nakumbinsi niya ang landlord na patuluyin siya kung magbabayad siya ng dagdag na $40 kada linggo bukod sa regular na renta. Nailigtas siya noon sa pagpapaalis pero kapalit nito kailangan niyang ipagpaliban ang lahat ng iba pang bayarin. Puno ng mga papeles ang kitchen counter, mga dokumentong nagsasalaysay ng buong kalagayan ng kanyang buhay pinansyal. Isang overdue na bayarin sa kuryente. Isang utang medikal mula sa pagbisita sa emergency room 2 taon na ang nakalipas, nasa collections na ngayon. Student loans, nakapos pa rin at muling ipinagpaliban. Bayarin sa cellphone na 1 buwan na lang bago maputulan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, isang tinapay at isang garapon ng peanut butter. Isang Martes ng gabi sa huling bahagi ng Mayo, nakatayo si Angelina sa harap ng counter. Kinukuwenta sa isip ang kaunting perang natitira sa kanya.
Binayaran siya noong umagang iyon, $280 mula sa trabaho sa ospital, $160 mula sa grocery store. Pagkatapos, ibawas ang renta, ang payment plan at 2 linggong pamasahe sa bus, $70 na lang ang natira. Iyon na ang dapat sumaklaw sa lahat, pagkain, mga bayarin at mga emergency. Binuksan niya ang refrigerator, umaasang may mas marami pa roon kaysa sa naaalala niya. Sa loob ay 3 itlog lang, 1 kalahating galon ng gatas, at ilang lantang lettuce na dapat ay itinapon na ilang araw na ang nakalipas. Iyon na ang lahat. Kumakalam ang kanyang sikmura mula pa noong tanghalian, pero sanay na siyang baliwalain ang gutom. Sinabi niya sa sarili na pwede pa siyang maghintay, bukas o sa makalawa. Hindi naman mahalaga. Ang mahalaga ay ang tinapay at peanut butter. Sapat para sa isa pang linggo ng sandwich para kay Rodrigo. Baka nga 2 linggo pa kung magtitipid siya. Isinara niya ang ref at isinandal ang ulo sa malamig na metal. Nakapikit ang mga mata. Pwede naman siyang tumigil, sabi niya sa sarili. Pwede niyang itira ang pagkain para sa sarili niya. Itigil ang kape, unahin ang bayarin sa kuryente bago maputulan ng ilaw. Maiintindihan ni Rodrigo. Kung alam lang nito ang buong sitwasyon, tiyak na sasabihin nitong tumigil na siya. Pero ang ideya ng pagdaan sa hintuan ng bus nang hindi siya binibigyan ng almusal, kahit man lang hindi humihinto para bumati ng magandang umaga, hindi iyon tama sa pakiramdam. Kinabukasan habang naglilinis siya ng mga mesa sa oras ng tanghalian sa cafeteria ng ospital, may napansin ang kanyang supervisor na si Mrs. Soriano. Si Mrs. Soriano ay nasa edad 60, Chinese-American, at mas matagal nang nagtatrabaho sa kusinang iyon kaysa sa edad ng karamihan sa mga empleyado. Mayroon siyang matatalim at mapanuring mga mata na walang pinalalampas. Nakita na niya ang lahat ng uri ng paghihirap na dumaan sa lugar na iyon. "Kumain ka ba ngayon?" tanong niya, nakatitig kay Angelina. "May almusal po ako," mabilis na sagot ni Angelina, nagsisinungaling. Bahagyang pumikit si Mrs. Soriano. "Talaga? At pinapakain mo pa rin ba ang lalaking walang tirahan?" Tumayo nang tuwid si Angelina. Rodrigo ang pangalan niya. "Alam ko ang pangalan niya, iha," marahang sabi ni Mrs. Soriano. "Ang tanong ko, pinapakain mo ba siya kapalit ng pagkain mo para sa sarili mo?" "Ayos lang po ako," sagot ni Angelina, pilit binabaliwala ang usapan. Walang sinabi si Mrs. Soriano. Pumasok lang siya sa kusina at bumalik makalipas ang 5 minuto na may dalang lalagyan ng tirang pasta at isang tinapay. Ipinatong niya iyon sa mga kamay ni Angelina. "Kainin mo to, ngayon na. Ayokong mahimatay ka sa shift ko." Pagkatapos ay lumambot ang kanyang boses. "Alam kong tao siya, naiintindihan ko, pero alam mo ba kung ano pa?" "Ano po?" pabulong na tanong ni Angelina. "Tao ka rin?" Tumingin si Angelina sa mainit na pagkain sa kanyang mga kamay, nanikip ang kanyang lalamunan. "Salamat po," mahina niyang sabi. "Huwag kang magpasalamat, kumain ka lang." Nang gabing iyon, nakahiga sa kanyang kutsyon sa sahig, ibinenta niya ang bed frame ilang buwan na ang nakalipas para makatulong sa renta. Nakatingin si Angelina sa kisame at muling kinwenta ang lahat. Kung liliban siya sa klase sa nursing tuwing Huwebes ng gabi, makakakuha siya ng dagdag na shift sa grocery store at kikita ng $40 pa. Kung maglalakad siya papasok sa trabaho imbes na sumakay ng bus ng 3 beses sa isang linggo, makakatipid siya ng $12. Kung hihingi siya sa landlord ng isa pang linggong palugit, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa electric company, "Final notice. Mapuputol ang serbisyo sa loob ng 7 araw kung hindi siya magbabayad ng halos $27. Pumikit siya at nagpasya. Isa pang linggo, magdadala siya ng almusal kay Rodrigo sa loob ng isa pang linggo lang. Pagkatapos noon, kailangan na niyang tumigil.
Ipapaliwanag niya ito kay Rodrigo. Maiintindihan nito. Kailangan na niyang alagaan ang sarili niya. Iyon ang sasabihin ng kahit sino, iyon ang lohikal na gawin. Ngunit nang dumating ang Biyernes ng umaga, gumawa pa rin siya ng 2 sandwich. Pinuno pa rin niya ng kape ang termos. Naglakad pa rin siya ng 3 block papunta sa hintuan ng bus. At naroon si Rodrigo nakaupo sa kanyang karaniwang lugar. Binati siya nito ng isang mainit na tingin at nang walang sinasabi, hinati sa 2 ang sandwich at ibinigay sa kanya ang kalahati. "Patas lang," simple nitong sabi. Kinailangan ni Angelina na ibaling ang mukha palayo, may luha sa mga mata. Ngunit pagsapit ng sumunod na Lunes ng umaga, wala na si Rodrigo. Nakatayo si Angelina sa walang laman na hintuan ng bus. Hawak ang sandwich at termos, tinatanaw ang bangketa. Wala na ang kartong hinihigaan niya, wala na ang itim na trash bag ng kanyang mga gamit. Kahit ang madilim at mamasa-masang lugar kung saan siya karaniwang natutulog, natuyo na. Para bang naglaho siya ng walang bakas, na para bang hindi siya kailanman naroon. Naghintay si Angelina hanggang dumating ang kanyang bus. At hinayaan niya itong lumampas. Naghintay siya sa susunod na bus at sa sumunod pa. Nang sa wakas ay nakasakay si Angelina sa 3 bus, huli na siya para sa kanyang shift. Parang may kulang sa kanyang dibdib, na para bang may mahalagang bagay na nawala. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na huwag mag-alala. Marahil ay nakahanap lang si Rodrigo ng ibang lugar na matutulugan. Nangyayari iyon minsan. Palipat-lipat ang mga tao, lalo na kapag may nanggugulo sa kanila o kapag dumadaan ang pulis para linisin ang isang lugar. Hindi naman kailangang may masamang ibig sabihin iyon. Gayunman, nang matapos ang kanyang shift ng gabing iyon, bumalik siya sa hintuan ng bus para mag-check. Walang Rodrigo, walang karton, walang kahit anong bakas. Martes ng umaga, wala pa rin. Dumating ang Miyerkules at ganun pa rin, walang laman ang lugar. Pagsapit ng Huwebes, hindi na niya kayang balewalain ang kaba sa kanyang sikmura. Pauwi na siya mula sa shift niya sa grocery store. Masakit ang mga paa, nangangalay ang mga binti, ngunit naglakad siya ng 10 block, palihis papunta sa Mercy Street Shelter. Pagod na pagod siya, pero kailangan niyang malaman. Sa loob, may babaeng nakaupo sa intake desk, halos hindi man lang tumingala. "Pangalan?" tanong nito, walang emosyon ang boses. "May hinahanap po akong tao," mabilis na sabi ni Angelina. "Rodrigo Mendoza." Matandang puti po siya, nasa bandang huling 60 na, karaniwan pong natutulog malapit sa hintuan ng bus sa Clayton. Napabuntong hininga ang babae. "Hindi namin tinatala ang mga taong hindi nag-check-in dito." "Pwede po bang pakitingnan lang?" pakiusap ni Angelina, yumuko pasulong. "Pakiusap." At tubiling nag-type ang babae sa computer. Sandali siyang naghintay, saka umiling. "Walang taong may ganyang pangalan sa sistema namin." "Paano po ang mga ospital? Maaari po ba ninyong tingnan kung may na-admit siya kahit saan?" "Kamag-anak ka ba?" "Ako ay..." Sandaling huminto si Angelina. "Kaibigan." "Kung ganon hindi, may mga patakaran sa privacy." Bahagyang lumambot ang boses ng babae. "Makinig ka, iha. Palipat-lipat ang mga tao. Palagi itong nangyayari. Malamang nakahanap lang siya ng bagong lugar para magpahinga." Nang gabing iyon, tumawag si Angelina sa 3 magkakaibang ospital. Umaasang may magsasabi man lang ng kahit ano. Ngunit dahil wala siyang patient ID o patunay na kamag-anak siya, walang sino man ang pwede o gustong magbigay ng impormasyon. Sa 7 araw, bumalik siya sa hintuan ng bus na may dalang maliit na paper bag. Sa loob nito, naglagay siya ng sandwich at isang nakatiklop na note na may simpleng nakasulat, "Sana ay ayos ka lang, ah." Iniwan niya iyon sa lugar kung saan karaniwang natutulog si Rodrigo, pilit hindi iniisip kung ano ang ibig sabihin ng pag-iiwan ng pagkain
para sa isang taong maaaring hindi na bumalik, para sa isang taong maaaring hindi na kailanman babalik. Ngunit ng hapong iyon may hindi inaasahang nangyari. Halos malagpasan niya ang kanyang hintuan ng bus pauwi. Hindi na nga siya tumitingin, ganito na siya kasigurado na wala na roon si Rodrigo. Pero bigla niya itong nakita. Nakaupo sa eksaktong parehong lugar, sa parehong patag na karton, katabi ang kanyang lumang trash bag ng mga gamit. Mas payat siya ngayon, maputla at parang guwang ang kanyang mukha. Bumaba si Angelina sa susunod na hintuan at tumakbo pabalik. "Rodrigo!" sigaw niya. Tumingala ito at sa isang iglap, inakala niyang hindi siya nakilala. Ngunit nagbago ang ekspresyon nito, lumambot. "Miss Angelina," marahan nitong sabi. Lumuhod siya sa tabi nito, malakas ang tibok ng puso. "Nasaan ka?" "Nagpunta ako sa mga shelter. Tumawag ako sa mga ospital." "Medyo nagkasakit lang," sabi ni Rodrigo. Mas mahina ang boses kaysa dati, magaspang at pagod. "Pero ayos na ako ngayon." "Hindi ka mukhang ayos," sabi niya, sinusuri ang kanyang mukha. "Nakatayo pa ako, sapat na yun," sagot nito. May bahagyang ngiti, pagod at hindi umabot sa mga mata. Doon niya napansin ang kamay nito. May sariwang peklat sa likod, kulay rosas, naghihilom. Malinis ang hiwa, masyadong maayos para aksidente. Mukha itong hiwang galing sa operasyon, hindi sa pagkadapa. "Anong nangyari sa kamay mo?" tanong niya. Mabilis na ibinaba ni Rodrigo ang manggas. "Wala, lumang injury lang na sumasakit ulit." "Rodrigo," sabi ko, "ayos lang ako." Maliwanag sa tono niya na ayaw na niyang pag-usapan yon. Tahimik silang dalawa sandali. Pagkatapos, dahan-dahang isinuksok ni Rodrigo ang kamay sa kanyang jacket at naglabas ng maliit na puting sobre. Medyo gusot ito, may nakasulat na pangalan at address sa harap, sulat kamay at nanginginig ang letra. Iniabot niya ito kay Angelina. "Kung may mangyari man sa akin," halos pabulong niyang sabi, "kailangan kong ipadala mo ito." Tiningnan ni Angelina ang sobre, nag-aalinlangan. "Anong ibig mong sabihin kung may mangyari?" "Pangakuan mo lang ako," sabi niya, mas matatag na ngayon ang boses. "Hindi ka pupunta kahit saan," sabi niya, pilit binabaliwala. "Angelina," sabi niya muli, "seryoso na ngayon, pangakuan mo ako." Tinanggap niya ang sobre. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya, parang mahalaga ang laman. "Ipinapangako ko." Marahang tumango si Rodrigo na para bang nabawasan ng bigat na pasan niya. Mabuting bata, gusto sana ni Angelina na itanong ang lahat, kung ano ang nasa loob ng sobre, kung bakit siya nawala ng matagal, at kung ano talaga ang sanhi ng peklat. Ngunit paparating na ang kanyang bus, at ipinikit na ni Rodrigo ang kanyang mga mata, sumandal sa pader na parang inubos ng usapan ang natitirang lakas niya. Isinilid niya ang sobre sa kanyang bag at sumakay ng bus. Hindi niya ito binuksan, hindi pa. Pagkalipas ng 2 linggo, nagbago ang lahat. Maagang umaga iyon at kakabigay lang ni Angelina kay Rodrigo ng karaniwan nitong termos ng kape. Ngunit may mali. Nagsimulang manginig ang kamay nito. Hindi ang karaniwang bahagyang panginginig dahil sa lamig o edad. Iba ito, mas malakas, mas marahas. Nadulas ang termos mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa bangketa ng may malakas na kalabog. Kumalat ang kape kung saan-saan. "Rodrigo," sabi ni Angelina, nabahala. Sinubukan nitong sumagot, ngunit bulol ang pananalita, halos hindi maintindihan. Pagkatapos ay pumikit ang mga mata nito at bumagsak ang buong katawan. Nanghina ang mga tuhod, bumigay ang mga balikat. Sumugod si Angelina at nasalo siya bago tumama ang ulo nito sa semento. Sumambulat ang takot sa kanyang dibdib. May tumawag ng siyam na isa-isa, sigaw niya. Sa kabilang kalsada may babaeng naglabas ng cellphone. May lalaking nagjo-jogging na huminto sandali, nag-alinlangan at nagpatuloy sa pagtakbo. 2 taong kabababa lang ng bus ang nakatitig lang. Dahan-dahang inihiga ni Angelina si Rodrigo sa tagiliran.
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pantay ang paghinga nito, mababaw. Nawawala ang kulay ng kanyang mga labi. Manatili ka sa akin, pabulong niyang sabi. Halika na, Rodrigo, manatili ka sa akin. 7 minuto bago dumating ang ambulansiya, pero para kay Angelina, parang 7 oras iyon. Gumapang ang bawat segundo. Nang sa wakas ay dumating ang mga paramedic, hindi na siya naghintay ng pahintulot. Habang isinasakay nila si Rodrigo sa stretcher, agad na sumampa si Angelina sa likod ng ambulansiya, walang pag-aalinlangan. Lumapit ang isa sa mga EMT, sinusubukang pigilan siya. Kamag-anak ka ba? Pero mahigpit na niyang hawak ang kamay ni Rodrigo, matalim ang tingin. Ako lang ang meron siya. Sandaling huminto ang paramedic sa katumango. Wala nang nagsalita pa. Sa ospital, naghalo-halo ang lahat. Mabilis at napakabagal ng sabay. Isinugod si Rodrigo sa loob ng dobleng pinto at itinulak papunta sa emergency wing. Marahang hinawakan ng isang nurse ang braso ni Angelina at ginabayan siya papunta sa waiting area. Bumagsak siya sa isa sa mga berdeng plastic na upuang nakakabit sa sahig. Umuugong ang mga fluorescent na ilaw sa kisame at sa sulok ay may TV na nagpapakita ng tahimik na balita. Patuloy ang ikot ng mundo. Tumingin siya sa ibaba at napagtantong hawak pa rin niya sa kandungan ng walang lamang termos. 20 minuto na ang nakalipas mula nang magsimula ang shift niya sa cafeteria. Kinuha niya ang telepono at mabilis na nag-text kay Mrs. Soriano. Emergency, hindi ako makakapasok ngayon. Pasensya na po. Agad ang sagot ni Mrs. Soriano. Ayos ka lang ba? Bumagsak si Rodrigo. Nasa ospital ako. Saan? St. Vincent's. Ako na ang sasalo sa shift mo. Sabihan mo ako kung may balita. Ilak ni Angelina ang telepono at sumandal, pilit kinokontrol ang paghinga. Mariin siyang kumurap para pigilan ang luha. Lumipas ang 1 oras. Pagkatapos 1 pa. Sa wakas pumasok ang isang nurse sa waiting area. Angelina Reyes? Agad siyang tumayo. Ako po. Inakay siya ng nurse papunta sa isang desk kung saan may babaeng nakascrubs na nakaupo sa harap ng computer. Kita sa mukha nito ang pagod at bahagyang pagkairita. Ang name tag niya ay R. Williams, patient intake. Nandito ka para kay Rodrigo Mendoza? Tanong ng babae nang hindi man lang tumitingin. Opo, ayos lang po ba siya? Stable siya. Mukhang matinding dehydration, posibleng stroke. May iba pa kaming tests na ginagawa. Nag-click pa siya ng ilang beses sa keyboard, saka huminto. Pero may problema. Sumikip ang sikmura ni Angelina. Anong klaseng problema? Wala siyang ID, walang insurance card, walang nakalistang emergency contact. Ibig sabihin, kailangan naming ilipat siya sa county overflow. Ano? Tumaas ang boses ni Angelina. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi namin siya pwedeng panatilihin dito nang walang patunay ng bayad o coverage. Ililipat siya sa County General. May espasyo sila roon. Pero gulo ang county, mariing tutol ni Angelina. Inaabot ng ilang araw bago mapansin ng mga pasyente. Patakaran ito, matatag na sabi ng intake nurse. Kung wala siyang patunay ng insurance o kakayahang magbayad, hindi siya pwedeng manatili rito. Veterano siya, matalim na sabi ni Angelina. I-check ninyo ang VA system. Sa wakas ay tumingala ang babae mula sa computer. May patunay ka ba niyan? Wala po, pero kung ganun hindi ko pwedeng i-check, putol niya. Kailangan namin ng VA ID discharge papers, kahit anong opisyal na dokumento. Mabilis ang takbo ng isip ni Angelina. Bigla niyang naalala ang sobre na ibinigay sa kanya ni Rodrigo. Nakatago pa rin sa bag niya sa bahay. Naalala niya ang mga kakaibang kwento nito tungkol sa mga helicopter, lihim na misyon at malalabong ahensya. Palagi niyang inakala na katang-isip lang ang mga iyon. Mga kwentong likha ng isang lalaking gustong makaramdam ng halaga. Pero paano kung hindi? Ako ang pamangkin niya, bigla niyang sabi. Tumaas ang kilay ng intake nurse. Pamangkin? Opo. At oo, wala akong dala ng mga papeles niya. Wala siyang tirahan.
Hindi naman siya nagdadala ng dokumento sa bulsa ng coat niya. Yumuko si Angelina pasulong, matatag ang boses. Pero alam kong nagsilbi siya, alam kong may benepisyo siya, pakiusap, iran niyo lang ang check. Matagal at may pagdududang tinitigan siya ng babae. Doon nagsalita ang isang boses sa likuran nila. Iran mo, Rachel! May isang doktor na lumitaw, lalaking nasa 40, South Asian, nakaputing coat. Kalmado at may autoridad ang tindig. Ang pangalan sa badge niya ay Dr. Patel. Humarap si Rachel sa kanya. Dr. Patel, iran mo bilang pabor, mahinahon niyang sabi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Angelina. Kung may match, mananatili siya rito. Kung wala, ililipat siya sa county. Makatarungan, mabilis na tumango si Angelina. Opo! Napabuntong hininga si Rachel at nagsimulang mag-type. Parang walang katapusan ang bawat sandali. Bawat segundo ay parang bigat na dumidiin sa dibdib ni Angelina. Pagkatapos, tumunog ang computer. Lumapit si Rachel sa screen. Nagbago ang kanyang mukha. Nangiwi siya. Kumunot ang noo. Pagkatapos ay tumigas ang panga. Ano yan? Tanong ni Dr. Patel. May match, dahan-dahang sabi ni Rachel. Rodrigo Allen Mendoza, ipinanganak noong 1957, honorably discharged noong 2001. Nag-scroll pa siya. Ang service record niya ay halos lahat ay redacted, karamihan ay naka-blackout. Lumapit si Dr. Patel sa likod ng desk at pinasa ang nasa screen. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Angelina. Tumingala si Rachel. Ibig sabihin, classified ang serbisyo niya sa militar, limitado ang access sa file niya. Muli niyang tiningnan si Angelina, ngayon ay iba na ang ekspresyon, mas kaunti ang inis, mas marami ang pag-uusisa. Ano nga ba ang ginawa ng tiyuhin mo sa militar? Nilunok ni Angelina ang laway, tuyo ang kanyang lalamunan. Hindi ko po alam, amin niya, hindi niya talaga kinukwento. At totoo yun, palagi niya itong kinukwento. Hindi lang siya naniwala, tumuwid si Dr. Patel. Ilipat siya sa Ward C. Ako na ang bahala sa VA billing. Sigurado ka? Tanong ni Rachel. Kung questionin ng VA, sabi ni Dr. Patel, muling sumulyap sa screen. Hindi nila gagawin, hindi sa record ng serbisyo na ganito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Angelina. Makikita mo siya makalipas ang halos 1 oras. Kakailanganin niya ng taong regular na bumibisita. Ako po, marahang sabi ni Angelina, araw-araw. Umupo siya at naghintay. Naghintay sa parehong berdeng upuan sa ilalim ng umuugong na mga ilaw hanggang sa wakas ay pinayagan na siyang pumasok sa silid ni Rodrigo. Nang pumasok siya, gising si Rodrigo. Pero halos hindi na. May nakakabit na IV sa kanyang braso, dahan-dahang tumutulo ang likido papasok sa kanyang mga ugat. Tahimik na nagkiklik at nagbibip ang mga monitor sa tabi ng kama. Parang nilalamon siya ng puting kumot. Lalo siyang nagmukhang maliit at matanda kaysa dati. Hay! Pabulong niyang sabi. Hinihila ang upuan palapit sa kama. Dumilat si Rodrigo at tumuon ang tingin sa kanya. Sinubukan nitong ngumiti. Hindi mo na kailangang pumunta, bulong niya paos ang boses. Kailangan, sabi niya, inaabot ang malaya nitong kamay. Mahina ang mga daliri ni Rodrigo, pero sinadya niyang hawakan ang kamay ni Angelina. May apoy ka pa rin, marahan niyang sabi. Maganda yan. Nanatili si Angelina hanggang matapos ang oras ng dalaw. Hindi siya pumasok sa grocery store. Hindi niya pinansin ang oras. Nanatili siya hanggang sa marahang hawakan ng isang nurse ang kanyang balikat at sabing kailangan ng magpahinga ni Rodrigo. Pero maaari siyang bumalik kinabukasan ng umaga. Habang naglalakad siya palabas ng lobby ng ospital, nadaanan niya ang bintana ng cafeteria. Nandoon pa rin si Mrs. Soriano, naglilinis ng mga mesa sa pagtatapos ng kanyang shift. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin, hindi na kailangan ng salita. Bahagyang tumango si Mrs. Soriano, tumango rin si Angelina. Sa biyahe pauwi, nakatingin si Angelina sa lungsod na dumaraan sa labas ng bintana.
Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang ekspresyon sa mukha ng intake nurse nang makita ang redacted na file ni Rodrigo. Naalala niya ang misteryosong sobre na nasa bag pa rin niya at sa unang pagkakataon naisip niya na baka hindi pala katang-isip ang mga kwento ni Rodrigo. Pagkalipas ng 3 linggo, inilipat si Rodrigo sa isang pangmatagalang VA Care Center. Nasa kabilang panig ito ng lungsod, 2 sakay ng bus at 15 minutong lakad mula sa apartment ni Angelina. Hindi madali ang pagpunta roon, lalo na sa schedule niya, pero bumibisita siya kapag kaya, 2 beses sa isang linggo, minsan 3 beses kung kakayanin. Mas maayos ang pasilidad kaysa sa inaasahan niya, malinis, tahimik, mabait at maasikaso ang mga tauhan. May sarili ng kama si Rodrigo, may maliit na silid na may bintana. Kumakain na siya ng sapat na pagkain, umiinom ng gamot at natutulog sa ilalim ng totoong mga kumot. Mas malakas na siya, mas malusog, mas parang sarili niya. Isang pagbisita noong unang bahagi ng Hulyo, nadatnan ni Angelina si Rodrigo na nakaupo sa kama, may maliit na notebook sa kanyang kandungan. Nagsusulat siya, mabagal, maingat, pinupuno ang pahina pagkatapos ng pahina. Ano yan? Tanong ni Angelina, inilalapag ang maliit na paper bag sa tabi ng kama. May laman itong cookies, inihanda ni Mrs. Soriano. Tumingala si Rodrigo at ngumiti. Humihina ang alaala ko, sabi niya. Mas mabuting isulat ko na ang mahalaga, ang totoo. Isinara niya ang notebook at iniabot ito kay Angelina. Gusto kong sayo ito. Rodrigo, pakiusap, kunin mo na. Tinanggap niya ang maliit na notebook na may balat. Pudpud na ang mga gilid. Sa loob ay may mga listahan ng mga pangalan, petsa, lugar, mga sunod-sunod na numero na hindi niya maunawaan. May ilang detalyado, may iba namang minadali, halos hindi mabasa. Ano ang lahat ng ito? Kung may magtanong man balang araw, marahang sabi ni Rodrigo, malalaman mo kung alin ang totoo. Hindi niya lubos na naintindihan, pero inilagay niya ang notebook sa kanyang bag, katabi ng sobre na ibinigay sa kanya ni Rodrigo ilang buwan na ang nakalipas. 2 bahagi ng isang kwentong hindi pa niya nabubuo. Unti-unti ring gumagaan ang sarili niyang buhay. Binigyan siya ng ospital ng kaunting increase, 20 sentimo kada oras. Hindi man malaki, pero nakatulong. Nakahabol na siya sa renta. Pumayag ang electric company sa isang payment plan, mas nakakahinga na siya at sa una niyang buong sweldo may binili siya para kay Rodrigo. Inilabas niya ito mula sa bag, isang makapal na navy blue na fleece blanket, malambot at mainit. Tinitigan ito ni Rodrigo saka siya, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Walang gumawa ng ganito para sa akin sa loob ng 20 taon, pabulong niyang sabi. Maingat na inilapag ni Angelina ang kumot sa kanyang kandungan. May dapat gumawa, marahan niyang sabi. Inabot ni Rodrigo ang kanyang kamay. Wala na siyang sinabi, hindi na kailangan. Pumanaw si Rodrigo sa isang tahimik na umaga ng Martes sa huling bahagi ng Agosto. Tinawagan ng care facility si Angelina bandang 6:00 ng umaga habang naghahanda siya para sa kanyang shift. Nasa maliit niyang kusina siya. Nagbubuhos ng kape nang tumunog ang telepono. Miss Reyes, Pin Valley VA Care ito. Tumatawag kami tungkol kay Rodrigo Mendoza. Natigil ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng pagbuhos. Mapayapa po siyang pumanaw sa kanyang pagtulog kagabi. Heart failure, nakikiramay po kami. Sa una, hindi pumasok ang mga salita. Narinig niya ang mga iyon pero hindi tumama. Parang lumulutang lang. Hiwalay sa realidad. Miss Reyes, nandiyan ka pa ba? Opo, sabi niya malayo ang boses. Nandito po ako. Kailangan po ninyong pumunta para kunin ang kanyang mga personal na gamit. Hindi po marami. Ang kumot na dinala ninyo, ang notebook, ilang damit. At kailangan din po naming pag-usapan ng mga arrangements. Arrangements para sa kanyang mga labi. Kung walang pamilya, nandyan ako sa loob ng 1 oras.
Ibinaba niya ang telepono at tumayo sa katahimikan, hawak pa rin ang pitsel ng kape. Wala na si Rodrigo. Ang lalaking dinadalhan niya ng almusal tuwing umaga. Ang lalaking nagkukwento ng mga imposibleng bagay. Ang lalaking hinati ang sandwich niya nang siya mismo ang kulang. Ang lalaking tumingin sa kanya na parang mahalaga siya. Wala na. Maingat niyang ibinaba ang pitsel at umupo sa sahig. Hindi siya umiyak. Hindi niya kaya. Masyadong mabigat ang lungkot para makahanap ng daan palabas. Nakatigil lang ito sa dibdib niya. Mabigat. Nag-sick leave siya, sumakay ng bus papunta sa kabilang panig ng lungsod. Sa pasilidad, inabot sa kanya ang isang plastic bag na may mga gamit ni Rodrigo. Sa loob ay ang asul na kumot na maingat na tinupi. 3 kamiseta, isang pares ng pudpod na sapatos, ang notebook. At sa pinakailalim, isang sobre na para sa kanya, sulat kamay ni Rodrigo, nanginginig ang letra. Binuksan niya ito sa pasilyo. Sa loob ay isang larawan. Si Rodrigo mas bata ng maraming dekada. Naka-full military uniform. Puno ng medalya ang kanyang dibdib. Sa magkabilang gilid niya ay 2 lalaking nakamamahaling suit. Nakilala niya ang isa, isang retiradong senador na kamakailan lang ay nasa balita. Ang isa ay hindi niya kilala, pero may dating, kapangyarihan, presensya. Sa likod ng larawan may 3 salitang isinulat si Rodrigo. Alalahanin ng babae. Nanginginig ang mga kamay ni Angelina. Umuwi siya, umupo sa kutsyon sa sahig at sa wakas, inilabas niya ang isa pang sobre, ang ibinigay sa kanya ni Rodrigo ilang buwan na ang nakalipas, ang ipinangako niyang ipadadala kung may mangyari man. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang liham, sulat kamay sa may guhit na papel at isa pang kopya ng parehong larawan. Nagsimula ang liham sa sinumang makababasa nito. Marahil kay General Mariana Santos, kung tama pa ang address na ito. Kung binabasa mo ito, wala na ako. Wala akong maiiwan, walang pamilya, walang pera, walang mahalaga sa mata ng mundo. Pero gusto kong malaman ninyo ang tungkol sa isang taong naging mahalaga sa akin. Ang pangalan niya ay Angelina Reyes. Sa loob ng 6 na buwan, dinalhan niya ako ng almusal tuwing umaga. Hindi dahil kailangan niya, hindi para sa papuri, hindi para sa gantimpala, kundi dahil nakita niya ako noong ang lahat ay tumitingin sa ibang direksyon. Isa akong multo, nakalimutan ng sistema, nakalimutan ng mundo. At nakita niya ako, ngunit hindi niya ako kinalimutan. Hindi niya hinayaang maglaho ako. Kinuha ng bansang ito ang lahat ng kaya kong ibigay at pagkatapos ay inilibing ako sa walang katapusang red tape. Nawala ako sa isang sistemang tumigil na sa pagtingin. Ngunit ang babaeng ito, ang naghihirap, walang pera, ngunit magandang babaeng ito, binigyan niya ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Binigyan niya ako ng dignidad nang wala na akong natitira. Mas karapat-dapat siya kaysa sa ibinigay sa akin ng bansang ito. Alalahanin ninyo siya, sabi ng liham, gaya ng pag-alala niya sa akin. Rodrigo Mendoza, GS-14, retirado. 3 beses binasa ni Angelina ang liham. Sa bawat pagbasa, lalo itong bumibigat. Mas nagiging totoo. Lumulubog ito sa kanyang dibdib na parang mga angkla. Muli niyang tiningnan ang address sa sobre. Totoo ito. General Mariana Santos, Pentagon, Office of the Inspector General. Hindi nalilito si Rodrigo. Hindi siya nag-iimbento. Simula pa lang totoo ang sinasabi niya. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Angelina ang sobre sa post office. 20 minuto siyang nakapila, mahigpit na hawak ang sobre gamit ang 2 kamay. Nang siya na ang sumunod, nagatubili siya, sandali lang. Halos umalis siya, iniuwi ito at hindi na lumingon pa. Ngunit may ipinangako siya. Kailangan ko po itong ipadala. Mahina niyang sabi, inilalapag ang sobre sa counter. Tinimbang ito ng postal worker. 560, sabi nito. Iniabot ni Angelina ang ilang gusot na perang papel mula sa kanyang pitaka.
Pinanood niya habang tinatakan ng babae ang sobre at inihagis ito sa isang kahong puno na ng mga liham. Nawala ang sobre sa bunton na parabang hindi ito kailanman umiral. Paglabas ng post office, nakaramdam ng kawalan si Angelina. Walang magbabasa ng liham na yon. At kahit may magbasa man, sino ang may pakialam? Isa lang si Rodrigo sa libo-libo. Isa na namang veteranong hindi pinansin ng bansang matagal na siyang pinabayaan. Malamang ay mapunta lang ang liham sa isang file cabinet ng gobyerno, makakalimutan, gaya niya. Nung Biyernes na iyon, dumalo siya sa memorial service ni Rodrigo. Ginawa ito sa VA facility kung saan niya ginugol ang huling mga linggo. Si Angelina lang, isang chaplain at isang nurse mula sa kanyang floor ang naroon. Walang pamilya, walang bandila, walang parangal militar. Nagbigay ang chaplain ng mga pangkalahatang salita tungkol sa sakripisyo at serbisyo. Halos hindi iyon narinig ni Angelina. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa hintuan ng bus kung saan sila unang nagkakilala ni Rodrigo 8 buwan na ang nakalipas. May ibang taong natutulog na roon ngayon. Isang mas batang lalaki, marahil nasa 30, may hawak na karton na may nakasulat, "Gutom, kahit ano, malaking tulong." Tahimik na tumayo si Angelina, nakatitig sa lugar kung saan dating natutulog si Rodrigo. Pagkatapos ay tumalikod siya at umuwi. Lumipas ang 2 linggo, umandar ang buhay dahil kailangan. Bumalik siya sa kanyang rutina, dobling shift, mga klase sa gabi, ang katahimikan ng kanyang maliit na apartment. Hindi niya inisip ang liham. Hindi niya hinayaang umasa na may mangyayari. Hanggang isang umaga sa kalagitnaan ng Setyembre, may kumatok sa kanyang pinto, 6:00 ng umaga. Nagmamadali siya, kalahati pa lang ang suot na uniforme ng ospital, umiinom ng instant coffee. Ang katok ay matatag, kontrolado, opisyal. Binuksan niya ang pinto. 3 tao na nakapormal na unipormeng militar ang nakatayo sa pasilyo. Ang isa ay isang koronel, matangkad, puti, marahil nasa kalagitnaan ng 50. Seryoso ang mukha, ngunit hindi masungit. Ang dalawa ay mas batang opisyal, tahimik na nakatayo sa likuran niya. Kumikinang ang mga buton ng kanilang uniforme sa madilim na ilaw. "Miss Angelina Reyes?" tanong ng koronel. Lumundag ang kanyang puso. "Opo, ako si Colonel Garcia. Ito sina Officers Martinez at Soriano. Nandito kami tungkol kay Rodrigo Mendoza." "Parang umikot ang mundo. Kailangan naming magtanong sa inyo," patuloy ng koronel. "Si General Santos ang nagpadala sa amin." Halos hindi makalabas ang boses ni Angelina. "Si General Santos?" "Opo, ma'am. Natanggap niya ang liham ni Ginong Mendoza." Huminto siya sandali. "At nais niya kayong makilala." Hindi pa kailanman nakasakay ng eroplano si Angelina. Inayos ni Colonel Garcia ang lahat. Isang flight mula sa lokal niyang paliparan, papuntang Washington, D.C. Isang sasakyang naghihintay sa terminal. Isang hotel sa Arlington. Maliit, ngunit malinis at mainit. Ito ang pinakamagandang lugar na napagstayan niya. "Makikita kayo ni General Santos bukas ng 9:00 ng umaga," sabi ni Garcia habang bumibiyahe sila sa trapiko ng DC. "Pentagon E-ring, huwag kayong mag-alala, sasamahan namin kayo sa security." Nakatingin si Angelina sa bintana ng sasakyan habang dumaraan ang mga gusaling marmol at mga monumentong bato. Ang lahat ay parang napakalaki, surreal, hindi totoo. "Bakit niya ako gustong makilala?" mahina niyang tanong. Sumulyap si Garcia sa kanya sa rearview mirror. "Iyan ang kwento niya, Miss Reyes, hindi sa akin." Nang gabing yon, hindi nakatulog si Angelina. Nakahiga siya sa kama ng hotel, ang pinakamalambot na kutsyon na naramdaman niya, nakatingin sa kisame. Paikot-ikot ang kanyang isip. Si Rodrigo, ang liham, ang larawan. Ano nga ba ang ipinadala niya? Saan siya napasok? Nagkamali ba siya? Eksaktong 8:30 ng umaga kinabukasan, sinundo siya ni Colonel Garcia.
Nagpunta sila sa Pentagon, mahigpit ang seguridad, 20 minuto ng checkpoints, ID scans at metal detectors. May suot na visitor's badge si Angelina, nakakabit sa lapel ng hiniram na blazer. Ipinahiram iyon ni Mrs. Soriano, kasama ang isang pares ng dress pants na medyo mahaba para sa kanya, habang sinusundan ni Angelina si Colonel Garcia sa makintab na mga pasilyo ng Pentagon. Hindi niya maalis ang pakiramdam na para siyang may suot na kasuotan, hindi sarili. Ang blazer, ang pantalon na masyadong mahaba, ang visitor badge, wala sa mga yon ang tunay na siya. Humahaba ng humahaba ang mga koridor, malilinis ang sahig na sumasalamin sa ilaw sa kisame. May mga bandilang nakasabit sa mga pader. Ang mga tauhang militar ay kumikilos ng mabilis at eksakto. May hawak na mga folder, nag-uusap sa mahihinang boses na puno ng focus. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang pintuang may nakasulat na Office of the Inspector General. Kumatok si Garcia ng 2 beses. Isang kalmado ngunit may autoridad na boses ng babae ang sumagot, "Pasok!" Mas maliit ang opisina kaysa sa inaasahan ni Angelina. Maayos, epektibo. Isang mesa, ilang bookshelf, mga bandilang nakatago sa mga sulok. At sa likod ng mesa ay may isang babaeng naka-full military uniform. 4 na pilak na bituin sa kanyang balikat. General Mariana Santos, maagang 60, pilak ang buhok na mahigpit na nakapulupot. Mga matang parang bakal, matalas, matalino, hindi kumukurap. Tumayo siya mula sa upuan nang pumasok sila. "Miss Reyes," sabi ng general, umiikot sa mesa at iniabot ang kamay. "Salamat sa pagpunta." Kinamayan siya ni Angelina, matatag ang hawak, malakas, ngunit hindi nananakop. "Maupo ka, pakiusap." Umupo si Angelina, nanatili si Colonel Garcia sa tabi ng pinto, nakatindig ng relax. Bumalik si General Santos sa kanyang upuan at binuksan ang isang folder sa mesa. Nakita ni Angelina ang pangalan ni Rodrigo na nakaprint sa tab. "Natanggap ko ang liham ni Jim Mendoza 3 linggo na ang nakalipas," panimula ni Santos. Iyon ang unang napatunayang ebidensya sa loob ng mahigit 15 taon na buhay pa siya. Huminto siya sandali, nagbago ang tono. At pagkatapos, siyempre nalaman naming wala na siya. May umakyat na buhol sa lalamunan ni Angelina. Hindi ko po alam kung ano pa ang dapat kong gawin sa liham," amin niya. "Tama ang ginawa mo," sabi ni Santos, bahagyang yumuko pasulong. Si Rodrigo Mendoza ay isa sa pinakamahusay na intelligence officer na nailuwal ng bansang ito. Lumipad siya sa mga misyong napakalalim ng pagka-classified. Hanggang ngayon ay hindi pa rin opisyal na umiiral. Desert Storm, Kosovo, mga high-risk extraction, mga operasyong hindi mo makikita sa kahit anong file na pwede naming ilantad sa publiko. Tinapik niya ang folder. Nang magretiro siya noong 2001, dapat ay natanggap niya ang buong benepisyo, buong suporta. Sa halip, nawala siya sa isang sistemang bumigo sa kanya. "Paano po?" tanong ni Angelina. "PTSD, isang clerical error na nagligaw ng file niya sa loob ng 2 taon. Nang may makahanap muli, wala na si Rodrigo. Minarkahan siya ng VA bilang missing. Walang nag-follow up. Tumigas ang boses ni Santos at binigo namin siya." Yumuko si Angelina, nagkukwento po siya sa akin tungkol sa mga helicopter, mga senador, mga lihim na misyon. Akala ko po nalilito lang siya. "Hindi," marahang sabi ni Santos. Kumuha siya ng litrato mula sa folder. Ang parehong larawang isinama ni Rodrigo sa liham. Ito ay kuha noong 1978. Iyan si Senator Kirkland sa kaliwa, Deputy Director Monroe sa kanan. Kakahatak lang ni Rodrigo sa kanila palabas ng isang bumabagsak na sitwasyon sa Balkans. Iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Diretso niyang tiningnan si Angelina. "Marami siyang iniligtas at kapalit noon, hinayaan naming mawala siya sa pagitan ng mga bitak." Lalong bumigat ang dibdib ni Angelina.
Kasalukuyan akong nagsasagawa ng isang buong audit, patuloy ni Santos. Isang Inspector General review kung paano hinahawakan ng VA ang mga veteranong may classified service backgrounds. Ang kaso ni Rodrigo ang pinakamasahol na nakita ko, pero hindi siya nag-iisa. May iba pa. Dosenang kaso, baka daan-daan, nawala sa burokrasya, nakalimutan. Nakunot ang noo ni Angelina. Bakit po ninyo ito sinasabi sa akin? Isinara ni Santos ang folder at pinagtagpo ang mga kamay. Dahil ang liham ni Rodrigo ay hindi talaga tungkol sa kanya, sabi niya. Tungkol iyon sa iyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Gusto niyang maalala ko ang ginawa mo at gusto kong parangalan yon. Pero nagdadala lang po ako ng almusal, marahang sabi ni Angelina. Eksakto, sagot ni Santos, lumambot ang boses. Nakita mo ang isang taong binura na ng mundo. Binigyan mo siya ng dignidad nang wala nang ibinibigay ang sistema. Mahalaga iyon, Miss Reyes. Mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Walang masabi si Angelina. Gusto kong itama ito, patuloy ni Santos. Magtatatag kami ng isang memorial fund sa pangalan ni Rodrigo Mendoza. Aayusin namin muli kung paano namin tinutunton at sinusuportahan ang mga classified veterans. Pero may isa pa akong gusto, huminto siya sandali. Gusto kong magpatotoo ka, kumurap si Angelina. Magpatotoo? Sa harap ng Senate Armed Services Committee, gusto kong ikwento mo kung ano ang nangyari. Kung sino si Rodrigo para sa iyo at kung ano ang hitsura ng pagkabigo ng sistema sa mga taong ipinangako nitong poprotektahan. Sumandal si Santos sa kanyang upuan. Kaya kong itulak ang pagbabago ng pulisiya mula sa loob. Pero ang boses mo, ang kwento mo, iyan ang gumagalaw sa mga tao. Iyan ang nagpapakinggan sa kanila. Bahagyang umiling si Angelina, pero wala po akong pangalan. Bakit po sila makikinig sa akin? Nagbago ang ekspresyon ni Santos, naging mas matindi, mas tiyak. Ang ranggo ang sumusukat sa autoridad, mariin niyang sabi. Ang karakter ang sumusukat sa halaga. Hinayaan niyang tumimo ang mga salita. Makikinig sila, Miss Reyes, dahil sa buong kwentong ito, ikaw ang nag-iisang taong gumawa ng tama, hindi para sa dangal, hindi para sa papuri, hindi para sa pakinabang. Bahagya siyang ngumiti. Ginawa mo yon dahil kailangan itong gawin. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Gagawin mo ba? Tanong ni General Santos. Naalala ni Angelina si Rodrigo, ang magaspang na sulat kamay sa luma at pudpod na sobre. Alalahanin ng babae. Huminga siya ng malalim, may panginginig pero tiyak ang loob. Opo, mayroon silang 3 linggo para maghanda. Kumilos ang koponan ni Santos na parang orasan, mga abogado, mga eksperto sa pulisiya, mga consultant sa media. Inilagay nila si Angelina sa isang maliit na opisina sa Pentagon Annex at sinimulan siyang ihanda sa mga susunod na mangyayari. Ipinaliwanag nila kung paano gumagana ang isang congressional hearing gamit ang mga larawan at diagram ng silid ng komite. Uupo ka sa mesa ng mga saksi, sabi ng isa sa mga abogado. Magtatanong ang mga senador. May ilan na magiging mabait, may iba na magtutulak o kokontra. Marahan siyang tumango, unti-unting inuunawa. Manatili ka lang nakalmado, kumapit ka sa kwento mo. Sa kwento ko, marahang ulit ni Angelina, sa ginawa mo para kay Rodrigo Mendoza at kung paano siya binigo ng sistema. Ngunit habang nagpapatuloy ang mga sesyon ng paghahanda, naramdaman ni Angelina na ang anyo ng kanyang kwento ay unti-unting pinuputol, pinapakinis, sinasala. Siguro dapat nating pahinain ang aspeto ng kahirapan, sabi ng direktor ng komunikasyon sa isang pulong. Bata siya, pulido at kumpiyansa, ang blazer niya'y mukhang mas mahal pa kaysa sa isang buwang renta ni Angelina. Mag-focus tayo sa patriotismo, sa mga pagpapahalaga, panatilihing positibo. Hindi ba positibo ang kahirapan? Tanong ni Angelina, tinaasan ng kilay.
Hindi naman, pero pwede itong magdulot ng pagkakahati. Maingat na sagot ng babae. Baka ituring ng ilang senador na politikal. Hindi ito politikal, tugon ni Angelina. Totoo lang, nagbigay ang babae ng isang masikip at sanay ng ngiti. Sinusubukan lang naming panatilihing malinis ang mensahe. Lumingon si Angelina kay General Santos na tahimik na nananatili sa sulok, nagmamasid. Ano sa tingin ninyo? Diretsong tanong ni Angelina. Ibinaba ni Santos ang tasa ng kape. Sa tingin ko, kung buburahin natin kung sino ka, buburahin din natin kung bakit mahalaga ang liham ni Rodrigo. Tumingin siya sa buong silid. Nagsasalita siya ng kanyang katotohanan o ito'y teatro lamang. Binuka ng direktor ng komunikasyon ang bibig para sumagot, ngunit nagbago ang isip. Opo, ma'am, itinakda ang pagdinig sa Oktubre 12. Bumalik si Angelina sa DC kinagabihan bago ang araw na iyon. Hindi siya nakatulog. Nakahiga siya sa kama ng hotel. Ang talumpati nasa tabi ng lampara. Binabasa ito ng paulit-ulit hanggang sa maghalo-halo na ang mga salita. Nang hapon ding iyon, tumawag si Mrs. Soriano. Kabado ka ba? Tanong nito. Takot na takot. Mabuti, sabi ni Mrs. Soriano, may ngiti sa boses. Ibig sabihin may pakialam ka. Napabuga si Angelina ng nanginginig na hinga. Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Ikwento mo lang ang nangyari, sabi ni Mrs. Soriano. Hindi nila kayang kontrahin ang katotohanan. Mga senador sila, bulong ni Angelina. Kaya nilang kontrahin ang kahit ano. Kung ganoon, hayaan mo sila, sabi ni Soriano. Ikaw pa rin ang tama. Sa umaga ng pagdinig, sinuot ni Angelina ang suit na binili ng koponan ni Santos para sa kanya. Navy blue, inangkop sa sukat niya, perpektong akma. Ngunit nang tumingin siya sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Sinundo siya ni Colonel Garcia at dinala sa Capitol Hill. Pumasok sila sa isang gilid na pasukan, iniiwasan ng mga reporter na nagtitipon sa harap. Mas malaki ang silid ng Senate Armed Services Committee kaysa sa inaasahan ni Angelina. Paangat ang mga hanay ng upuan na parang teatro. Tahimik na nakapuesto ang mga kamera sa likuran. Puno ng mga mamamahayag ang mga bangko. Pumasok ang mga senador, nagkukwentuhan, halos hindi siya pinapansin. Umupo si Angelina sa mesa ng mga saksi, nanginginig ang kanyang mga kamay. Idiniin niya ang mga palad sa makintab na kahoy upang pakalmahin ang sarili. Si General Santos ang unang nagsalita. Ginong tagapangulo, mga kasapi ng komite, panimula niya, matatag at maingat ang boses. Si Rodrigo Allen Mendoza ay nagsilbi sa bansang ito ng may dangal at kahusayan sa loob ng 23 taon. Isa-isa niyang binanggit ang mga nagawa nito, may tahimik na pagmamalaki. Lumipad siya sa mga combat mission sa panahon ng Operation Desert Storm. Inilikas niya ang mga Amerikanong diplomat sa gitna ng putukan sa Kosovo. Naghatid siya ng mga high-value asset sa mga mapanganib na teritoryo sa mga misyong nananatiling classified hanggang ngayon. Huminto siya, hinayaang tumimo ang bigat. At nang magretiro siya, patuloy niya, nawala namin siya, hindi sa putok ng kalaban, hindi sa ibang bansa, kundi sa papel. Sa mga kabiguang burokratiko, sa isang sistemang hindi dinisenyo para subaybayan, ang mga veteranong ang serbisyo ay masyadong lihim para magkasya ng maayos sa aming mga file. Binuksan niya ang folder ni Rodrigo at inilapag sa harap niya. Sa oras na natuklasan naming nawawala siya, si Rodrigo Mendoza ay namumuhay na sa lansangan. Natutulog sa isang hintuan ng bus. Nakalimutan ang bansang pinagsilbihan niya ng buong tapang. May mahihinang hingal at bulungan na kumalat sa silid. Si Senator Patricia Bautista, isang demokratang mula Massachusetts, kilala sa pagtatanggol sa karapatan ng mga veterano, ay yumuko pasulong. General, tanong niya, ilang kasong ganito na ang inyong natagpuan? Napatunayan na po namin ang 47, Senadora.
Naniniwala kaming marami pa. Pagkatapos turn na ni Angelina, dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang mga binti. Lumapit siya sa mesa. Umupo. Inayos ng isang staffer ang mikropono sa harap niya. Lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Si Senator Bautista ang unang nagsalita. Miss Reyes, salamat sa pagdalo ninyo ngayon. Tumango si Angelina. Opo, ma'am. Nauunawaan kong personal ninyong kilala si Rodrigo Mendoza? Opo. Maaari mo bang ikwento sa amin ang inyong ugnayan? Nanuyo ang bibig ni Angelina. Kumabog ang puso niya sa tenga. Tumingin siya sa talumpating nasa harap niya. Ngunit saka siya tumingala at naalala ang mga mata ni Rodrigo, ang umagang hinati nito ang sandwich at iniabot sa kanya. Naalala niya ang kumot, ang notebook, ang sandaling ibinigay nito sa kanya ang tiwala nang wala ng ibang gumagawa noon. Kaya nagsimula siyang magsalita. Sumulyap si Angelina sa nakahandang pahayag, ang testimonya na ilang araw niyang pinagpraktisan at saka dahan-dahang itinulak iyon palayo. Hindi niya iyon kailangan. Nakilala ko si Rodrigo noong Marso, panimula ni Angelina, tahimik ngunit matatag ang boses. Natutulog siya sa hintuan ng bus na araw-araw kong sinasakyan papunta sa trabaho. Nagsimula akong magdala ng almusal para sa kanya. Mga simpleng bagay lang, sandwich na may peanut butter, kape, walang espesyal. Habang nagpapatuloy siya, lalo pang tumibay ang kanyang tinig. Hindi ko alam na veterano siya. Nagkukwento siya sa akin tungkol sa paglipad ng mga helicopter, mga lihim na misyon, mga taong nakasut at mga mapa na parang hindi umiiral. Inakala kong nalilito lang siya. O baka may sakit, huminto siya sandali. Pero patuloy ko pa rin siyang dinadalhan ng almusal dahil totoo man ang mga kwento o hindi, hindi yon ang mahalaga. Tao pa rin siya. Tumango si Senator Bautista. At gaano mo ito katagal ginawa? 6 na buwan, sagot ni Angelina. Araw-araw, walang palya. At bakit? Lumulutang ang tanong sa katahimikan. Hindi nag-atubili si Angelina. Dahil walang ibang gumagawa, diretso niyang sabi. Dahil siya ay lolo ng kung sino, kaibigan ng kung sino, isang taong may halaga, kahit nakalimutan na siya ng mundo. May isa pang boses na sumingit, mas matalim, mas matanda. Yumuko pasulong si Senator Robert Perez, isang Republikano mula Texas, may pagdududa sa tono. Miss Reyes, kahanga-hanga yan, pero ang komiteng ito ay nandito para pag-usapan ang polisiya. Manipis na ang budget ng VA. Iminumungkahi mo bang sagutin ng mga nagbabayad ng buwis ang pag-aalaga sa bawat taong walang tirahan sa Amerika? Sumikip ang hangin sa silid. Humarap si Angelina sa kanya. May nagbago sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng mas matatag na damdamin. Makatarungang galit. Tahimik na katiyakan. Hindi po ako nagsasalita tungkol sa bawat taong walang tirahan. Malinaw at matatag niyang sabi. Pinag-uusapan ko si Rodrigo Mendoza, isang lalaking naghatid ng mga senador sa kaligtasan, isang lalaking isinugal ang buhay niya para sa bansang ito. Yumuko siya pasulong. Ipinadala ninyo siya sa panganib, nangako kayo sa kanya. Tinupad ko ang sa akin gamit ang isang sandwich. Tinupad ninyo ang sa inyo gamit ang mga papeles na inilibing siya. Tumahimik ang buong silid, mukhang natigilan si Senator Perez. Binuka niya ang bibig, saka muling isinara. Sa likuran nagsusulat ng mabilis ang mga mamamahayag. Naglinis ng lalamunan si Senator Bautista. Miss Reyes, sa tingin mo ba maayos pa ang sistemang ito? Naniniwala akong kailangan, sagot ni Angelina. Dahil kung pinahahalagahan lang natin ang mga tao kapag nalaman nating dati silang makapangyarihan, kung may halaga lang sila kapag may medalya o security clearance, talo na tayo. Bahagyang nabasag ang kanyang boses. Hindi bayani si Rodrigo Mendoza dahil sa kanyang service record. Bayani siya dahil kahit nakalimutan na siya ng mundo, humaharap pa rin siya araw-araw na may tahimik na dignidad. Tumingin siya sa buong silid, sinalubong ang tingin ng bawat senador.
Mas karapat-dapat siya, lahat sila. Huminga siya ng malalim. At kung hindi ninyo iyon makita, kung kailangan ko pang umupo rito at kumbinsihin kayo na ang mga veterano ay karapat-dapat alalahanin, karapat-dapat pagmalasakitan, hindi ko alam kung bakit ako narito. Katahimikan. Pagkatapos ay tumayo si General Santos. Ginoong tagapangulo kung maaari po. Tumango ang chairman. Lumapit si Santos sa mikropono, kalmado at determinado. Simula sa araw na ito, sabi niya, ang tanggapan ng Inspector General ay maglulunsad ng isang task force na tututok sa mga veteranong may classified service histories. Maglalaan kami ng 5 milyong dolyar para simulan ang Rodrigo Mendoza Memorial Fund na magbibigay ng agarang tulong, pabahay at case management para sa mga veteranong ito. Humarap siya kay Angelina. At itinatakda ko si Miss Reyes bilang community liaison. Tutulong siyang mangasiwa sa outreach at pamamahagi ng pondo. Nanlaki ang mga mata ni Angelina. Ako po, marahang ngumiti si Santos. Alam niya kung ano ang itsura ng pananagutan. Nagpatuloy ang pagdinig ng isa pang oras. May mga tanong tungkol sa pondo, pangangasiwa, reforma sa pulisiya, ngunit halos hindi na iyon narinig ni Angelina. Nang matapos ang sesyon, sumabog ang pasilyo sa labas ng silid sa liwanag ng flash at ingay ng mga boses. Pinalibutan siya ng mga reporter, mga mikropono, mga kamera, mga tanong mula sa lahat ng direksyon. Miss Reyes, ano ang pakiramdam ng makapagpabago ng pulisya? Magtatrabaho na po ba kayo ng full-time sa VA? May mensahe po ba kayo para sa ibang veterano? Bumuo ng panangga sina Colonel Garcia at 2 opisyal, ginagabayan siya palabas ng karamihan. Ngunit may isang reporter na sumigaw ng sapat para marinig sa gitna ng ingay. Ano ang pakiramdam ng maging sikat? Huminto si Angelina, lumingon siya. Ayokong maging sikat, marahan niyang sabi. Gusto kong maalala si Rodrigo. Ang iisang pangungusap na iyon ay lumabas sa lahat ng istasyon ng balita ng gabing iyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagbago ang lahat at wala ring nagbago. Nakatira pa rin si Angelina sa parehong maliit na studio apartment. Sumasakay pa rin sa parehong bus papunta sa trabaho. Ngunit ngayon, 3 araw sa isang linggo, nagtatrabaho siya sa VA Hospital bilang nurse's aide. Natapos na niya sa wakas ang kanyang certification. At ang natitirang 2 araw, pinapatakbo niya ang Rodrigo Mendoza Memorial Fund. Ang Rodrigo Mendoza Memorial Fund ay lumago ng higit pa sa inaasahan ng sinuman. Ang nagsimula bilang 5 milyong dolyar na grant mula sa Department of Defense ay halos dumoble ang laki. Matapos mag-viral ang makapangyarihang testimonya ni Angelina, umulan ng pribadong donasyon. Mahigit 2 milyong dolyar mula sa mga mamamayan sa buong bansa na naantig ng kwento ni Rodrigo. Sa unang yugto ng pagpopondo, 10 grant ang ipinagkaloob. Sinusuportahan ng mga ito ang outreach para sa mga veteranong walang tirahan, mga programa sa trauma counseling at mga legal aid clinic na tumutulong sa mga dating service member na mag-navigate sa magulo at madalas sirang burokrasya ng VA. Ngayon ay nagtatrabaho si Angelina mula sa isang maliit na opisina sa loob ng VA hospital. Sa partikular na hapong iyon, nakaupo siya sa kanyang mesa, sinusuri ang 43 bagong aplikasyon para sa grant. Hindi niya kayang punduhan ang lahat, ngunit pupunduhan niya ang pinakamarami hanggat kaya niya. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay General Santos. Magandang trabaho sa pagpili ng mga grant. Kape tayo sa susunod na linggo? Numiti si Angelina at nag-reply, "Oo, ako ang magdadala ng sandwich." Sa 6 na buwang lumipas mula sa pagdinig, nabuo ang isang di inaasahang pagkakaibigan sa pagitan ni Angelina at ng general. Nawalan si Santos ng kapatid, isang marin sa Iraq noong 2004. Alam niya mismo kung ano ang pakiramdam kapag binigo ng sistema ang mga taong dapat nitong protektahan.
Kalaunan ng araw na iyon, habang umiikot si Angelina sa ospital, napansin niya ang isang batang babae na mag-isang nakaupo sa waiting area. Mukha itong nasa maagang 20, kayumanggi ang buhok. May suot na military jacket na masyadong malaki para sa kanya. Nakapulupot ang mga braso niya sa sarili. Nakatingin sa sahig, may uri ng katahimikan na agad nakilala ni Angelina. Pagod na nagkukubli bilang katahimikan. Bumalik si Angelina na may dalang 2 tasa ng kape at umupo sa tabi niya. "Black ba?" marahang tanong niya. "O may pag-asa?" Nagulat ang babae sa kabahagyang ngumiti. "May asukal po." Iniabot ni Angelina ang tasa. "Angelina, dito ako nagtatrabaho." "Teresa," sagot ng babae, "inaayos ko pa ang mga benepisyo ko. Paulit-ulit nilang sinasabi na bumalik ako. Mag-fill out ng mas maraming form. Parang walang katapusan." "Anong sangay?" tanong ni Angelina. "Army, medic, na-discharge noong nakaraang taon." Masinsing tiningnan siya ni Angelina. Nakita niya ang sarili sa pagod na mga mata ni Teresa. Nakita niya si Rodrigo sa paraan ng pagkakaupo nito. Pinipilit panghawakan ng dignidad habang inuubos siya ng sistema. "Sumama ka sa akin," sabi ni Angelina. Dinala niya si Teresa sa kanyang opisina at inilabas ang notebook ni Rodrigo. Puno ng mga sulat kamay na pangalan, malabong extension number at mga tala kung paano mag-navigate sa VA. "Ayusin natin to," sabi niya. "Ngayon na. Napuno ng luha ang mga mata ni Teresa. Bakit mo ako tinutulungan?" Naalala ni Angelina si Rodrigo. Ang unang umaga sa hintuan ng bus, ang kape, ang kumot, ang notebook, ang pangako. "Dahil may nagturo sa akin," sabi niya, "na ang maliliit na bagay hindi maliit." Sa parehong linggo, binisita ni Angelina ang Arlington National Cemetery. Muling inilibing si Rodrigo roon. Sa pagkakataong ito, may buong parangal militar. Simple ngunit marangal ang lapida. Rodrigo Allen Mendoza, Intelligence Officer, U.S. Army, 1957 to 2025. Lumuhod si Angelina. Inilagay niya ang isang sandwich na may peanut butter sa ibabaw ng bato, maayos na balot sa wax paper, gaya ng dati. "Tinupad ko ang pangako ko," bulong niya. Marahang umihip ang hangin sa mga dahon ng taglagas. Matagal siyang nanatili roon, naaalala. 1 taon matapos ang pagpanaw ni Rodrigo, ang Rodrigo Mendoza Memorial Fund ay nakaabot na sa mahigit 2,000 veterano. Hinahati na ni Angelina ang kanyang oras, 3 araw sa 1 linggo bilang VA nurse at ang natitira bilang direktor ng pondo. Lumipat siya sa mas maayos na apartment, walang ingrande. Isang lugar lang na may maayos na init, may tunay na kalan at kung saan ang renta ay hindi nangangahulugang pagpili sa pagitan ng pagkain at kuryente. Nakakapag-ipon na rin siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ngunit may mga bagay na hindi nagbago. Tuwing umaga, gumigising pa rin siya ng 5:30. Pareho pa rin ang timpla ng kape, pareho pa rin ang sinasakyang bus, kahit hindi na niya kailangang gawin iyon. Isang Martes ng umaga, nakatayo si Angelina sa lumang hintuan ng bus, ang lugar kung saan niya unang nakilala si Rodrigo. May isang dalagitang babae na nakatayo sa tabi niya, mga 16 na taong gulang. Bahagi siya ng bagong mentorship program na inilunsad ni Angelina sa pamamagitan ng pondo. Iniabot ni Angelina ang isang maliit na brown paper bag. "Para mamaya," sabi niya, "may mainit ng ngiti." Sumilip ang babae, may sandwich, isang saging, isang bote ng tubig. "May nagturo sa akin," marahang sabi ni Angelina, "na ang maliliit na bagay, hindi maliit." Tumango ang dalagita, hindi pa lubos na nauunawaan, ngunit darating ang araw na mauunawaan niya. Dumating ang bus, sumakay silang magkasama. Habang umaandar ang bus, tumingin si Angelina sa bintana, sa tahimik na bangketa. At sa isang iglap, parang nakita niya si Rodrigo. Nakatayo roon, nakangiti. Parang tinatanggal ang isang di nakikitang sombrero.
Pagliko ng bus nawala siya, ngunit ang itinuro niya nanatili dahil ang kabaitan ay hindi nangangailangan ng manunood. Ang katarungan ay hindi nangangailangan ng pahintulot. At ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkakita sa mga taong sinusubukang kalimutan ng mundo. Sa unang taon nito, ang Rodrigo Mendoza Memorial Fund ay nagsilbi sa mahigit 2,000 veterano. Ipinagpapatuloy ni Angelina Reyes ang kanyang gawain bilang VA nurse at direktor ng pondo. Noong 2026, ipinasa ng Kongreso ang Mendoza Act, isang batas na nag-uutos sa VA na lumikha ng mga tracking system para sa mga veteranong may classified service records. Anong maliit na kabutihan ang pipiliin mong gawin ngayon? May isang tao malapit sa iyo ngayon mismo na kailangan lang makita. Magkomento sa ibaba at ibahagi kung paano ka magpapakita. At kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, i-like, mag-subscribe at sumali sa usapan. Ang suporta mo ang tumutulong sa amin na magbahagi pa ng mas maraming kwentong tulad nito. Hindi namin tinatakpan ang sakit, hindi namin pinapadali ang katotohanan. Ibinabahagi namin ito ng totoo, hilaw at walang filter dahil iyon ang nararapat. Kung nanatili sa iyo ang kwentong ito, manatili ka rin sa amin. Mag-subscribe para sa susunod na video.